So may hapon, Sir Rocky. May hapon man, sir. Before kita mag-start sa aton nga pag-istoryahan, sir, pwede ta ka ba lamang yun nga magapangamuyo kita? Okay, ngayon na. Ginoong Diyos sa siningtak na sing kapunanon, kami nagapangayo sa imong balaan nga espiritu nga mo magagiya sa among tagsa ka magkasing-kasing, samtang kami o Dios magapamati sa tagsa namong ka mga problema, ka magapadala sa imong balaan nga espiritu, magahatag sa amon sing kaalam, especially sa kay Brother Rocky. May ara siya ng mga problema nga ginapangatubang. Kami ginahangyo o Dios nga ikaw amo maga-comfort sa amon, and we do believe ikaw amo ang sarang maka-comfort sa matag isa sa amon, especially sa amon mga problema. O Dios, giyahi kami nga amon maintindihan ang ini nga mga panghitabo nga nagaabot sa among kabuhi. Kung may ara kami nga mga pag-antos at agi kami sing kaalam, agod amon ini maintindihan, amon ma-overcome, patawara kami sa amon mga sala sa ngalan namang ni Jesus. Amen. Okay, so mayong hapon, sir. Una-una sa tanan, I know nga kilala mo na naman ko. Bilang isa ka counselor nimo, ari ko, sir, magapamati sa imong problema, kag akon ginapasiguro sa imo nga kung ano man ang imong istorya, para lang na sa ato nga duwa, hindi na magagawa sa iban, hindi na mabatian sang iban, kag hindi ko man i-istorya sa iban. Ano man ang imong mga problema or mga nabugatan or nagahatag kabugat sa imong kasing-kasing, pwede mo gid ma-share sa akon, kag sa bulig sang Ginoo aton na siya mahatagan sang solusyon, kag at least mapahagan-hagan ng imong balatyagon. Sir, ano bala ang imong problema, kag ano bala ang nagahatag sing kalibog sa imong tagipusoon kag paguna-una subong, or among nagahatag sa imo sing kabugat, ang kaluyahon nimo parte sa imong pamilya, or even sa imong spiritual nga kaluyahon. Ari lang ko, sir, para sa pamati sa imo. Actually, Sir Temple, dugay ko man siya ginahuna kung ano di man bala ang desisyon nga himuon akon, kung ano di man bala akon nga pilion, like ministry, or actually problema ini hindi man gina siguro problema, pero it will I need to make a decision bala na maka-apekto gid sa akon, kasi subong bala kay may ara ako nga ginapangaluyagan, or media naman gid kami. And then ang sitwasyon kasi, Brother Sir John Paul, may ara ako sa kamiga nga Adventist, pero ang iyang family is non-Adventist. Siya lang Adventista sa ilang balay. And then si man diri man sa sipak, isa ka nursing student. And then ang iyang sitwasyon abi, she is the breadwinner, so banggit siya sa ilang magulutod, and then ginasaligan gid siya sa iyang family nga makabulig sa ila, kay ipeskwela gid siya nga nursing para makadako gid ang iyang mabulig sa iyang family. So ang ako na di ganahuna ako kung ano gid man bala ako ni pilion, kay siyempre ang problema pa abi,
hindi man siya problema, pero ang concern is na I am in the situation nga masettle na dito bala. Siyempre may edad naman ko, 28, 29. So in that age, ara na ako dapat sa sina nga settlement. And since nga mag-graduate naman ko as a theology, so kinahanglan ko na tani nga mag-settle. Pero sa part niya, ara pa lang no, daw nag-umpisa pa lang tani yang sitwasyon. Kaya siyempre maano pa lang siya, mag-graduate pa lang, tapos mag-board exam, mangita work, and then masupport siya yung family. And then kailangan niya pa mag-spend sa mga 4 to 5 years sa yung family to help them. Pero ako man, siyempre sa part ko, ay, tapos naman ko, patapos na ko sa akong pag-support sa akong family. Kasi muna. Pero ang problema ko kasi although nga we are the same committed nga mag-igugmaan na kag magpupuday gid balatan sa future, pero may part gid sa akon nga daw base bala mapektuhan ang akong ministry kung madugayan ako mag-settle, di ba? And madiliman ang akong nga settlement man sa ministry, like ma-ordain ka or district leader, district pastor ka na. So nagahuna ako, brother Sir John Paul, kung ano bala akong pilion, like nga padayunon ko bala ina nga ulaton ko na lang ba, kasi may part siyempre sa side ko galingon ko kabalog ko nga palangga ko gid siya kay, and I can wait naman, kaya ko magulat kumbaga kung sa sarili ko lang, sa personal ko lang nga kaya ko magulat bisan ano pa nakadugay. Pero ang akon nga ginakabalaka kung magulat ako, ang concern ko doon is ang akon nga part man sa ministry. So mapabayaan ko dayon, I mean madelay dayon, but I can wait naman. So naganahuna ako ano bala ang maayong nga himuon sa John Paul, nga himuon kag pilion nga makahatag sa akon sang kaayuhan kag tama nga desisyon bala. Kay gusto ko man palangga gid siya tani kag siya bigyan tani ako nga gusto maging asawa mo, gusto ko gid siya nga akong pakaslan. Pero kung madugayan ako, problema gid ko I mean masuffer gid ko kag ma-face good. Unlike kung ang ako ni pilion na di man nga kaedad ko lang, like sa sitwasyon nga ready to settle naman para sa akong sitwasyon. Pero ang problema ko naman kung mangita ako iban, di madugayan naman ko siyempre ang gugma hindi man na siya fruitful nga man, it takes a lot of time or process nga mahambal mo gid nga tutuod ang mga love para sa tao, sa bayo sa tao. Kaya hindi man lang one word mo kilala, palangga mo na lang. Unlike nga sa akon nga ginapalangga subong na we experience or it take a lot of process para ma-develop kaniluhan. So ang ako lang purpose na ni Sir John Paul, makapangayo ko or makapangita ko sa enlightenment kung paano bala na ako nila ma-deal. Okay, so sa kinsining mo kang sir, gusto mo kapag graduate nimo masidol na dapat pangasawa ka na. So para sa imo pag graduate nimo mo na tani ang gusto mo para hindi ma-delay ang work. Hindi madali ang imong work. So sa akong pamangkot sir, okay lang ba sir nga pamangkoton ko kung pila ba lang edad sang imong 21. 21? So Pag ako 28. 28, so medyo dako ang gap. So nakaistoryahan na bala ka mo sing sing formal nga dapat pag graduate nimo kinahanglan na mag-settle na kamo duha, plano na kamo nga magkapamilya. Kag sa akon man nabatian kag kinasir sa mo ginsiling
ang imong nga partner gusto niya pa nga mag-eskwela, makagraduate, then after 4 years, I mean gusto pa niya nga magbulig sa iya family, and then after 4 years amo ang pag-settle ninyo nga duwa. Actually, istorya naman kami brother sa kampo nga amo na nakasugot naman kami, pero siyempre may part gid na iya sa akong kagalingan nga kagalingon ko gid, kumbaga iba man sa iya, iba man sa ako, iba nga kami duha, kag iba man nga ako lang isa, kumbaga may inner self ba lang decision. So nag-istorya naman kami nga amo na after 40 years nga maka tapos na siya sa iyang responsibility sa iyang family, masettle na kami. Okay. So within that 40 years or maybe mga 5 years, nag-isip-isip ko nga, so within that years, maduligid ako ni pag-settle or pag-stable na ako sa ministry at sa kanyang family. So muna nga ano bala akong nga himuon sina. So before kita sir, kamangkot ko sa imo, sa pagkabati mo nga after 4 years pa siya mag-settle o magka-family ka mo or maging isa ka mo para sa imo, ano ba lang mo nabatyagan? May ano bala, may Na-discourage man ako, na apektuhan lang. napiktuhan man ako kasi siyempre ang ina kapila ka mga years, 4 ka years dugay na isa mo. So daw siyempre daw you are longing or seeking for for something maging happy ka naman, maging stable na ang imong life. Ano ba? Okay, so para sa imo sir, okay lang naman siguro nga pamanggot punta ka nga para sa imo, ano ang mas pilion nimo, ministry or mag-wait ka sa iya? Para sa imo, ano ang pinaka maayo nga desisyon? Ministry or maghulat sa iya? Actually parehas nga matimbang mo. Parehas nga timbang. Parehas nga nga timbangan, parehas lang. Gusto ko nga maghulat, kaya gusto ko man ang ministry. Nga kumbaga isang gahulat ka, isang gahulat ako, may ministry gahapon. Pero ang paan ko ade, dilema ko ade, nga ba? Ang decision ko bala, daw may alak ko sa aga ang balik-balik. So ang akong tanin ng ginapan, hangyo sa Ginoo, tagaan niya bala ako sa fix. Kumbaga, kung amo na, fix bala nga may piliin ko na gusto sa inyo, hulat. Kaya kung ministry, ano na. So ang ako na sitwasyon subok, una, daw ko bala ko sa hanging o bala. So in-explain mo na bala sa imo, sa iya kung ano ang imo nga maging part or ano bala ang imo matuod nga trabaho bilang isa ka graduate nga theology? In-explain mo na bala sa iya nga dapat kinahanglan nga sa amo sini nga edad, dapat kinahanglan na naton nga ma-settle para nga at least ang akon nga pagsulod sa district maging matawhay. In-explain mo na bala na sa iya? Yung hambal ko naman, yung plaster ko naman sa iya ang tanan nga amuni ang matabo, we are committed with sa ministry. Kabalo na siya kung ano ang magiging sitwasyon sa uli bilang isa ka asawa sa pastor. So okay naman si iya. So ang ano lang, ang problema ko na lang din, ang
kagalingon ko bala sa ako lang gid yung sarili. Well, actually na plaster naman ang tanan. Okay naman. Okay naman. Pero ang problema ko lang gid sa akong sarili nga ara bala ko sa hangin ano bala o tinabalan wala ka sa duha-duha bala na balan desisyon kung ano akong pilion gid man or idiretso ko ni or give up ko na lang ni ang among relasyon. Pero ginaas mo man ba lang imo nga kaugalingon sir? Like for example, kung mag-decide ka nga dapat sa pag-graduate ko, kinahanglan na naton duha nga mag-settle, ginaas mo man ba lang ang imo kaugalingon sir nga base ang maging partner ko base mag-inulsol siya nga amo ni nahitabo, o ginaas mo man ba lang ang imo kaugalingon nga base naging selfish ka sa imo decision? Para sa imo sir, ano ang pinaka the best nga himuon para nga mas maintindihan niya pagid nga dapat kinahanglan na naton mag-settle? But nang siguro ang inabi ng mga sitwasyon daw na-accept niya naman, willing naman siya nga mag-settle kami. I mean willing gid siya nga mag-settle kami after sa ina nga 4 years nga matapos niya ang amon niya matapos niya ang iyang responsibilidad sa iyang family, and she is willing to settle. So sa akon lang man, willing gid ko yung magulat. Willing ko magulat sa ano pa na sa kadugay. Pero ang akong nga ginakabalakahan, kung magulat ako sa iya, basi bala kung mapiktuhan ang akong nga ministry sa ulihi. So I love her and I love ministry. Parehas ko din nga palangga. So kung ano gid man ang kabubuton sa Ginoo, amo na lang ako niya pilion. Pero I'm seeking, kumbaga gusto ko nga ako niyang nahuna daw mas secured secured ko siya sa isa ka sitwasyon nga ara mas secured ko ang akong nga hunahuna sa sitwasyon nga nagadoubt ako. So sa imo ginambal gay na sir nga willing to wait ka man kung saan o siya maging ready. Para sa imo ang inang 4 years pala drama pala ina kadugay, since nga willing to wait ka man, para sa ako nakita according sa mga testimony sa iban ng mga pastor sir, ang iban sa ila nag-abot na 30 years old, wala pa iba nakapangasawa, pero nagpray lang sila nga pangayo lang sila guidance gyapon sa Ginoo, ang Ginoo magaprovide sa isa ka tawo nga maghahatag sa isa ka tawo nga maging partner nila sa ila ministry. Since nakita man ako sir sa imo nga mga ginahambal na willing to wait ka man gid, kag love man nimo siya, love man nimo ang ministry, so hindi naton paghatagan siguro sir sa hindi naton pagsayangan ang panahon nga ang ginpangayon aton sa Ginoo ginhatag sa aton. Kag basi magabot ang time bala nga kung magwa kita sa sitwasyon nga naga-doubt kita, basi mas makaapekto sa aton kaugalingon. So ang aton nga pinaka the best nga himuon is mag-ask lang gid kita for may guidance sa Ginoo, hindi kita mag-doubt. Kay kita nga Christians, we know naman nga ang Ginoo tama gid ka maayo,
basta ara ka lang sa ministry, nagapadayon ka sa pagbuhat sa ministry, hindi ka gid pagbabayaan sa Ginoo. Tanan nimo nga ginahangyo ang siling niya ganay dira sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added sa sunod. Hindi gid kita magkataka mapangayo sa iya. Pagpadayon kita sa ministry, kung love mo siya, kag love man nimo ang ministry, padayon gid. Hindi kita magdawat sa atong kagalingon nga basi madelay ang imong pagsulod sa ministry. Kay ang Ginoo na lang gid na magano, ang Ginoo na lang gid na bahala mag fulfill, as long as dira ka sa ministry, ang Ginoo hindi gid magpabaya. Hindi ka gid pabayaan sa Ginoo. So kung I mean, may pamangkot ko sir, para sa imo, kung mag-settle ka sa ibang nga tao o sa ibang nga mga babae, ano bala ang imo nga mabatyagan? Do you think sa pag-approach mo sa isa ka babae, mag-okay lang bala siya dayon, or either basi ato ang babae nga, or either nga pumayaan nimo ang imo nga miga subong sa dira ang pagpili nimo mas ibagali ang ugali, then balik ka naman liwat sa puno, or either basin bayaan mo naman liwat siya, kita ka sang iba nga much better. So para sa imo sir, ano gid bala ang ano? Actually, hindi ko na gusto magngita sa iban. Kay as I said kanina nga, mag-apply, mag-settle sa iban kung mabalik ka naman sa zero, and then ibagit na siya sa iban yung mga bayo. So amo na nga nag-commit na ko sa Ginoo, nag-commit na ko sa iya nga wala gid ko sang iban niya pananggaon, kundi siya lang gid ang akon nga gusto nga maging kaupod. So wala na ko gandom sang iban pagid nga iban nga bayi. Kay kabalo ako nga nakita ko na ang kagalingon ko sa iya, nakita ko na ang akon nga future sa iya, kag seryoso ako, kag I know in myself nga parang gawid siya. Okay sir, so para sa akon, nakita ko sir nga sa imo pong sabat, ang imo pamangkot, ikaw mismo ang sabat na nagsiling kagina nga gusto nimo mag-settle sa isa tao. I mean, sa pag-graduate nimo gusto na nimo mag-settle, nakaistoryahanay na kamo sa imong mga partner, pero ang response after 4 years, but since nga na promise ka man sa imong kaugalingon, kag nag-promise ka naman sa Ginoo nga gusto nimo mag-commit sa isa lang ka babae, kang babae nga imo ano is amo na ang partner mo subong. So ako lang ma-suggest sa imo sir is padayuna padayuna ang inyong relationship. Kaya ministry or ang ordination, ma-follow lang na siya as long as dira ka sa ministry, as long as nag-aubra ka sa bulaton sa Ginoo, ang Ginoo hindi niya magpabaya sa imo sir. I-commit mo sa Ginoo ang tanan. Kay I know naman nga siyempre ang ordination damo na siya sing ginatawag na qualification eh. Kaya it doesn't mean kung this Sir Rocky nga although nga ang pamilya is isa sa mga qualification nga ma-ordain ka, pero it doesn't mean nga kung may arak ka na pamilya, settled ka na, makasulod ka na dayon sa district. Nakadepende man nagyapon sa mga performance, sa mga relationship, sa mga kauturan, sa mga sa mga nakadepende man nagyapon sa mga soul winning. So as long as dira ka sa ministry, hindi ka gid pagpabayaan sa Ginoo. Kung may mapagduda ka sa imo sa kaugalingon nga basi madugayan, ang siling sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have prepared for you, plans to prosper you at hindi man
batan-an nga ang Ginoo may plano gid para sa imong mga palaboton, hindi na gid ka pagkubayan. Kag kung ano man ang imong ginakuptan nga commitment sa imong partner, subong ipadayon gid na kay amo na siya ang pinaka the best. Kay sa imong nambal man kag kina wala ka na sang iban nga pangitaon pa kundi siya lang gid kay tungod nga fit kayo sa imo kag nakita mo na ang tanan sa iya. So sa dira pa lang ang Ginoo naghatag na siya sang partner nga para sa imo, nga willing imo i-sacrifice ang tanan. Maybe kasi mag-abot pag-graduate niya or either mga pila ka tuig mag-iba ang iyang desisyon kag maintindihan na niya nga dapat kinahanglan gali amo ni obrahan ko. Kasi mag-iba na ang iyang desisyon, hindi kita kay balo sa plano sa Ginoo, pero ato na nga ipadayon sa pagpangamuyo nga ang Ginoo amo ang mag-guide sa iya, magabulig sa iya sa pagdesisyon sa kung ano ang maayo nga pagabuhaton. As long as what I have said a while ago, nga as long as dira kita sa ministry, ang Ginoo hindi gid magpabaya sa aton, ara lang gid siya permi magatan-aw sa imo. Kung ano man ang imong kinahanglanon i-provide ni gid na. Kung gusto mo nga makasulod sa district, buhat lang gid hapon sa bulatan sa Ginoo. Hindi lang magtan-aw sa mga sayop sang iban, hindi lang mag-doubt sa imo kaugalingon, kay kung kisa ang amo sina nga mga panghitabo amo na ang nagahatag sa aton sing kaluyahon nga hindi natin masunod ang will sang Ginoo. So ipadayon gid natin na sa pagpangamuyo, sir, kay sa ako nakita the best gid na ang imong nga desisyon nga maghulat ka sang isa ka babae nga maging partner nimo sa imong ministry. Thank you gid sir, example no. Na-appreciate ko gid ang imong advice. Ang dako gid nga bulig sa ako nga na-invite din ako. Nakita gid na ako nga amo gid nakita ko gid nga mas nami gid nga magulat sila ka babae. Nga ginapalangga mo kag yung pangayo mo sa Ginoo. Thank you gid no, Sir Paul. Thank you so much, sir. Before kita mag-end, mag-pray kita. Let's pray. Once again, dear Father, we would like to thank you, O Lord, for this wonderful afternoon nga ginhatag sa amon wherein kami nakapamati, especially sa kay Brother Rocky nga about sa iyang concern sa iyang maging partner in life. We pray, dear Lord, ikaw maghahatag kay Brother Rocky sing courage, kaalam sa pagbuhat sa imo bulaton, kag maging willing siya sa pag-commit sa isa ka tawo nga iya ginahandom nga may kaupod niya sa ministry. Uligi siya, O Dios, ang tanan niya nga pagabuhaton maging ayon sa imo kabubuton. Kay kami nagalaom nga tanan na kung ara kami sa imo bulaton, ikaw gid hindi magpabaya. Ikaw among nagatan-aw sa among tagsa ka mga kasing-kasing. So please help us, dear Lord, amon ma-overcome ang mga doubts, ang mga kahadlok sa among kasing-kasing. Kaya ikaw nagapromesa sa amon na kung kami magauna, amon ikaw pagaunahon, ang tanan nga mga butang imo igahatag sa amon. So please help us, dear Lord, nga maging hantop ang tagsa namong ka mga desisyon, especially kay Brother Rocky sa iyang pag-eskwela, sa iyang bugos nga family, sa iyang tagsa ka mga desisyon. Ipakita sa iya ang imo gugma, ipabatyag sa iya, O Dios, nga wala sing butang ang makatupong sa imo paghigugma sa iyo. Madamong salamat nga sa gahapon ikaw nagapamati sang tagsa namon ka mga pangamuyo. Hinaot, O Dios, ikaw among magapadala sang imo bala nga espiritu nga mo sa gahapon magatudlo sa amon,
mga comfort sa amon sa tion nga kami ara sa kabudlayan, sa tion nga ara kami sa desisyon nga hindi namon maintindihan. Busa o Dios, pakamayuha kami, hindi lamang si Brother Rocky, kundi ang bugos nga batch sang senior sang level 5. Hinaot o Dios ka magapakamaayo sa amon nga tanan, nga amon ini ma-fulfill ang imong ginsalig nga bulhaton sa matag isa sa amon. Buligi kami nga maging honest, matutom, maging committed sa tanan nga panahon alang sa imo bulhaton. Ini amo ginasalig sa ngalan namang ni Jesus. Amen. Brother Rocky, thank you kayo. God bless. Wala.